sa umagang ito. Ang title po ay Moving On from Brothers Who Holds You Back. Moving on from brothers who holds you back. Sa Book of Deuteronomy, makikita natin mga kapatid, ang paglalakbay ng bayan ng Israel, kung babasahin sa history, amen, mula dun sa land of Goshen, sa Egypt, amen, from dun sa lugar na kanilang pinupuntahan, sana sa Promised Land, ay ang sabi ng history, kung ito daw ay lalakbayin, they are consumed only 3 days. Tatlong araw lang sana nilang lalakbayin ang Goshen papunta sa Promised Land. Okay? Hallelujah. Pero, pagtawid nila sa Red Sea, kung babasahin niyo yung buong history, amen, ang sabi ng Biblia, for almost 38 years, napakahaba, binasa ng scripture kanina, ang sabi ng Biblia, 38 years, silang nagpaikot-ikot doon sa bundok na yun, sa paligid ng disyerto, hallelujah, sa gitna ng disyerto, ikinanda ng Mount Sinai, kung saan sila hallelujah, nag-worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Instead of 3 days, nasana sila nakatawid na doon sa lupang pangako, inabot sila ng 38 years. Kaya matagal na mga kapatid. Sabi sa Deuteronomy chapter 2, verse 2, and the Lord spake to me, saying, ye have compassed this mountain long enough. Sabi ng Panginoon, masyado nang mahaba. Amen, ang panahon na kayo ay narito, hallelujah, compass. Ibig sabihin, nagpapabalik-balik sila, nagpapaikot-ikot sila doon sa bundok na ito, at ang sabi ng Panginoon, masyado nang mahaba ang panahon. Turn you northward. Amen? Lumiko ka, bandang northward. Okay? And command the people, sabi niya, saying, ye are to pass through the coast of your brethren. Dadaan kayo, pagtawid nyo dito, pag-liko nyo, northward, hallelujah, madadaanan nyo ang coast of your brethren, madadaanan nyo yung inyong ang baybayin, ang lugar, hallelujah, ng inyong mga kapatid, hallelujah, and the children of Esau, mga anak ni Esau, na yung kapatid, which dwell in Seir, and they shall be afraid of you, take ye good heed unto yourself therefore. Pero sabi ng Panginoon, meet not with them, dadaan kayo sa kanilang lugar, pero huwag kayong makikipagtalo sa kanila. Amen. Huwag kayong makipag-alit sa kanila. For I will not give you of their land. Kasi hindi yung lugar nila, hindi yun ang lugar nyo, hindi yun para sa inyo. Not so. So much of the food bread, because I have given Mount Seir, dahil ang lugar na tinitira ni Esau, ang mga children ni Esau, ay possession nila. Amen? Hallelujah. Okay, at ang sabi sa chapter 2, verse 8, and when we pass by from our brethren, the children of Esau, pagdaan nyo sa lugar, sa mga anak ng inyong kapatid na si Esau, which dwell in Seir, through the way of the plain from Elat and from Shungaber, we turn and pass by the way of the wilderness of Moab. And then pagkatapos niyan, dadaan naman kayo sa ilan ni Moab. And the Lord said unto the distress, and the Lord said unto me, at ang sabi ng Panginoon sa akin, distress not the Moabites. Huwag niyong kalitin ang mga Moabita. Neither contend with them in battle. Huwag niyo silang hamunin sa labanan. Sabi ng Panginoon, for I will not give thee their land for a possession, kasi yung lugar nila, hindi nyo kailangan makipagbattle kasi hindi ko bibigay sa inyo bilang possession nyo. Because I had given Ar unto the children of Lot for a possession, kasi yung lugar na yan ay ibinigay ko na sa mga anak ni Lot bilang kanilang possession. And the space in which we came from Kadesh Barnea, pagdating nyo sa Kadesh Barnea, until we were come over the brook of Zered, hanggang doon sa
Distress them not. Huwag kayo makipagtalo. Huwag kayo bangayan sa kanila. Middle with them. Huwag kayo makipag-alis sa kanila. Huwag kayo magkagalit. Huwag niyo silang amunin. For I will not give thee of the land of the children of Ammon any possession. Kasi doon sa lugar nila, hindi ko kayo bibigyan ng mana. Kasi hindi na possession nyo. Any possession, sabi niya, because I have given unto the children of Lot, for I have given them, sabi dito, of Lot for a possession. Ibibigay kayo sa mga anak ni Lot. Okay? At ang sabi ng Panginoon, mahabang panahon, kayong naglakbay. Siguro sabi ng Panginoon, hallelujah, sapat na ang 38 years. Amen. Go northward. Ito na yung panahon para kayong mag-move on. Amen. Move forward. Amen. Tigilan nyo na, hallelujah, ang madalas na nakikipag-mingle is sa mga brothers ninyo. Amen. Kalikuran nyo na, amen, mahabang panahon na kayo nakikipagtalo, nakikipag-conversation sa mga kapatiran nyo, hallelujah, sa mga lugar na dadaanan nyo, kaya hindi kayo makatawid-tawid kasi kayo ay madalas nakikipagtalo sa kanila. Amen. Amen? It's time for you to move on. Amen? Hallelujah. It's time for quit circling. Kasi paikot-ikot lang sila din. Kung tingnan yung mapa. Hallelujah. Amen. Pwede na sana sila sumarkat diretso, pero nagpapaikot-ikot sila doon. Sabi ng hallelujah dito, it's time to quit circling. Iwasan nyo na yung paikot-ikot. Nanggaling na kayo dyan sa sitwasyon na yan, talikuran nyo na yan. Iwan nyo na yung mga bagay na yan. Hallelujah. It's time to quit wandering to your word. Lord. Matas kasi kayo natatagalan mag-matured. Natatagalan makamove on kasi, hallelujah, hindi na maiwanan yung dati niyang mundo. Hindi na natin Panginoon. Hallelujah. Amen. It's time to quit wandering to your word and doing the same thing. Hallelujah. Kalimutan nyo na, hallelujah, yung paggawa ng mga bagay na lagi nyo nakagawin yung ginagawa. Itong ganito, gawain kasi ganito. Amen. Hallelujah. Sa mga simpleng conversation, sa mga simpleng mga bagay, hallelujah, nagpapaulit-ulit yung buhay natin. Amen. It's time to get out of the cycle of Satan. Hallelujah. Hallelujah. Iwanan nyo na yung cycle ni Satan na inilagay sa inyo para hindi kayo makamupo. Amen. Lord. Amen. Lord. Gano'n ba katagal gusto niya maging bandage? Amen. 38 years sila doon sa Michelle. Naging bandage sila. 3 days lang sana kaya na nilang tawirin. Hallelujah. Yung lugar na sana pupuntahan niya. Hallelujah. Pero bakit hindi sila makadaan? Kasi matadaan na nila yung mga lugar ng kanilang kapatid. Ayaw nila makipagkasundo kay Esau. Amen? Kasi iniisip na si Esau, ayaw ko dyan kasi binenta niya ng kanyang birthright. Amen? Iikot na siya ulit. Kasi ayaw niyang daanan ang possession ni Esau. Amen. Kasi ang gusto niya, pag dumaan siya, makamkam niya ang possession ni Esau. Pero sabi ng Panginoon, hallelujah, hindi nyo kailangan makapag-mender sa kanila kasi ang possession niya ay hindi para sa inyo. Amen. Lord. Amen? Doon, pero mas magandang posisyon para sa inyo. Amen. Amen. Hallelujah. They are calling them brothers. Sabi niya, huwag kayo mag-alala kasi mga kapatid niyo naman yan eh. Amen. Brothers. Si Esau, kapatid siya ni Chico. Amen. Hallelujah. Hindi siya makabalik sa kanilang lugar kasi babalikan niya. Pag bumalik siya sa lugar nila, nandoon si Esau. Maaring galit sa kanya. Tama yun. Kaya ayaw bumalik. Hallelujah. Hindi makapag-move on. Hindi makapag-church kasi iniisip niya may mga kapatiran doon na baka inis na sa akin. Amen. Hallelujah. They are calling themselves brothers. Why? They are related. Amen. Sabi ng Panginoon, I have not given you this land. Huwag nga pala pagtalo sa kanila. Hindi ko kasi ibibigay sa inyo ang lupang yun kasi hindi yun para sa inyo.
possession. Amen. I am not giving you this land. I have given them this land. Itong lugar na ito para sa kanila because I give you something higher. Amen. May lugar akong ipinangako sa inyo na mas higher kesa sa lugar na ito. Amen. Amen. Hallelujah. Sa lahat mahabang panahon na 38 years, yung cycle ng buhay nila, palit-ulit na lang. Amen. Atin sa church, uuwi sa bahay. Atin sa church, uuwi na lang sa bahay. Pero walang move on. Amen. Hindi nagbabago. Hindi nagmamature. Ang cycle ng buhay nila, hallelujah, ang bayan ng Israel, ganun 38 years. Amen. Kasi gusto nila mag-maintain ba? Gusto nila ma-maintain yung mga, mawin yung mga lupain, yung mga kapatid. Amen. Get past to your past. Amen. Ano sabihin? Daanan nyo lang inyong mga past. Hallelujah. Forget about your past. You say amen. Amen. Kalimutan nyo na yung mga past. There are things that can keep you move on. Kasi ito kadalasan, yung mga bagay, kaya hindi tayo makamove on. Kasi pinabalikan natin yung past natin. Amen? This is the gospel. Listen to this. This is the gospel. At ito ang good news. Amen? You don't have to carry your guilt and sin. Hindi nyo na kailangan dalihin ang inyong mga kasalanan. Hallelujah. Bring it in Him. Dali nyo sa ating Panginoon. And He will wash it all away. Amen. Praise the Lord. Lilinisin niya ang buong kasalanan natin. Amen. Praise God. Si Apostol Pablo. Amen. Kasalanan. Masama. Hallelujah. Lagi nagkakamali. Amen. Hallelujah. And he said, I will forget about my past. It's not kasi sin. Hindi naman yung kasalanan niya ang kanyang kinalimutan. Amen? Hindi niya makakalimutan yung kasalanan niya na kayo nag-inom, nagbisyo, gumawa ng masama. Ano sabi ni Paul? He just forget about the learning. Ang kinalimutan niya, yung learning niya about God. Kasi pag hindi mo kinalimutan ang iyong learning mula sa Diyos, learning in the wrong way, pag mali ang pagkakilala mo sa Diyos, makakagawa ka ng mga bagay na hindi maganda. Pero kung tama ang pagkakilala mo sa Diyos, kagaya ni Apostol Pablo, hindi naman yung mga dati niyang ginawa kanya kinalimutan. Kinalimutan niya yung matutunan niya tungkol sa Diyos. In the wrong way. Pero nung matutunan niya yung tamang pagkilala niya sa Diyos, nalaman niya na mali pala yung kanyang mga ginagawa. Amen. Yun ang mga kapatid. Amen. Napakahirap kalimutan yung mga masamang ginagawa natin. Kasi tawag ng laman. Hanggang tayo narito. Amen. Hanggang tayo nasa laman natin mga kapatid. Nagkakamali tayo. Pero yung conception natin sa ating Panginoon, in a right way, yun ang napakaganda. Dapat matutunan natin ang ating Panginoon sa mga bagay, sa tamang bagay ng pagkakilala natin sa Kanya. Marahil, may mga kapatid, may mga tao natin makalimutan, gumawa sa atin ng mali, at hindi natin na makalimutan, mga kapatid. Sa mahabang panahon, and we are bound for a long years. Amen? Ginos ka ba ng Diyos na hindi ka makalaya? Ikaw ang nagkulong sa iyong sarili. Amen. For the rest of your life. Kasi hindi ka makapagpatawad. Amen. You know why? Forgiveness. Amen. Forgiveness is something that to be released. Something to be released. Amen. Kakama tayo. Nagsisimula tayo sa church. Nagbabalyahan tayo sa GC. Sa group chat. Amen. Nagpapataman tayo. Hallelujah. Talikuran na natin yan. Amen. Kasi hindi yan ang makakapag-move sa atin. Yes, ayan na nila. Amen. Lord. Kasi, ang dati tayo mga Superman. Pero tayo ay may supernatural. Hallelujah. May Amen. supernatural na nasa loob natin. Hallelujah. Na nandoon at walang imposible na kaya niyang gawin. Linisin ang lahat ng ating mga pagkakamali. Amen. Amen. We cannot get perfection in this body. Ang perfection hindi natin matatanggap sa katawan na ito. Amen. We are born in sin. Hindi naman ito na born again eh.
there's a body that I am going to be. Hindi man ito sinless perfection, yung katawan natin. Pero meron tayong isang katawang hinihintay galing sa ating Panginoon. Amen. Amen. Slide to move forward. Hallelujah. Well, the miracle didn't say that you're dead yet. Kapag tayo na ito, yung mga miracle and wonder. Pero hindi yun ang patanda na tayo na sa promised land na. Kasalugan natin. That's not the proof that you are in the land. Because of the miracles, ang mga Pentecost, natanggap nila yung mga miracles and wonders, di ba? Pero that is not the, hindi yun ang pinaka-proof. Hallelujah, na nandun na tayo sa lugar natin. Amen. Don't stop with your brothers. Isn't that? Don't stop with your brothers. Amen. Yung mga kapatid natin gusto mag-stay dito, pero huwag kayo mag-stuck sa kanila kasi hindi ito ang position. Kaya sabi ng ating Panginoon kay Moises, amen, sa bayan ng Israel, with that generation, move, turn northward. Umiba kayo ng daan. Daanan nyo yung mga lugar ng mga kapatiran nyo, ng mga kapatid nyo, ng mga kalahi nyo, pero wag na wag kayong makikipag-alit sa kanila. Amen. Hallelujah. Nakakalungkot kasi, hallelujah. Kaya madalas sa ikipag-alit tayo, minsan, pag meron tayong mga bagay na hindi tayo napapalampas. Amen. Konting bagay, konting sinabi, hindi tayo napapalampasan. And then we mental out with others against brothers and brothers. Tandaan nyo mga kapatid sa Biblia, wala pa ako nakita na Satanas nakipaglaban sa kapwa Satanas. Wala pa ako nabasa ng gano'n. At wala rin ako nakita ng gano'n, Satan against Satan. Pero meron ako nakita, brothers against brothers. Sisters against sisters. Preachers against preachers. Tama ba? Yes, amen. Amen. Let's move forward. Amen. It's our journey. Habang tayo naglalakbay, it's our way. Marami tayo nakikita magagandang bagay. Hallelujah. Habang tayo naglalakbay sa ating destination. Pero habang tayo naglalakbay, amen, kadalasan, we cannot fully satisfied. Hindi tayo kontento. Amen. Hanggang hindi natin nararating ang ating final destination. Huwag tayong titigil mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon Moises sa bayan ng Israel, turn northward. Lumiko ka na kasi. Binabalikan mo ba eh? Nagpapaikot-ikot ka lang. Pwede mo naman diretsuhin yan. Kasi ang ginagawa nila, pagdating nila doon sa wilderness, nagpapaikot-ikot sila doon sa Mount Sinai. Kaya sabi ng propeta, sabi ng Panginoon, turn northward. Abay, diretsuhin mo kaya. Dapat 3 days lang sana eh. Pero inabot kayo ng 38 years in the wilderness. Hallelujah. Amen. Habang naglalakbay tayo, we can see pretty good things along the way. Marami tayong mga bagay na nakikita. Maganda, maganda. Pero nakakakita tayo ng mga bagay na hindi maganda. Bad things. Habang tayo naglalakbay, pumunta sa ating destination. That will delay our destiny. Kadalasan, yung mga bad things na nakikita natin, yun ang nagiging dahilan para ma-delay ang ating maturity. Para ma-delay ang ating pagpunta sa ating destination. Amen. It's not about the construction. Tandaan yan. Hindi ang construction ang dahilan. It's not about the delay. It's all about the destination. Amen. Merong delay. Habang tayo nagka-construct, may mga delay na nangyayari. Amen. Pag tayo pupunta sa church, sa gawain, may mga delay na nagaganap. Pag meron tayong plano sa gawain, meron mga delay na nagaganap. Pero hallelujah, hindi sana ito mag-ingat lang para makarating tayo sa ating destination. Amen. Uli ng ating Panginoon. It's not about your sins. 5 years ago. Hindi dahil sa kasalanan mo, 10 years ago. 20 years ago. It's all about our destination. Amen.
natin mula sa ating the victory of the age. Amen. Habang tayo naglalakbay, there are road. Hallelujah, mga trouble road. Amen. Marami ang mga bagay sa ating dinadaanan. Kadalasan naliligaw tayo. Kaya ka nauso na yung GPS eh. Ano ibig sabihin ng GPS? Positioning system. Basta GPS, alam ko. Minsan gumamit ako ng GPS. Naligaw ako eh. Yung Waze. Naligaw ako. Kasi, hallelujah, yung Waze na yan, yung GPS, hallelujah, hindi naman yung perfect way. Minsan, shortcut na, nandiyan na pala, pero paikutin ka pa sa Palayuin ka pa eh. Amen. Nangyari sa akin yan. Gumamit ako ng Waze, pero imbes na nasunod yung Waze, abay na Waze ang oras ko. Waste pala, hindi waste. Pero ang Diyos, meron siya sariling GPS. And that is God's predestinated system. Amen. Dapat yung destination natin papunta sa ating Panginoon. Hallelujah, hindi mahantakan ng mga troubles, ng mga bagay, ng mga hidwaan, ng mga simwaan sa church. Hallelujah, at ng mga kung ano-anong bagay para hindi tayo makarating doon sa ating destination. Amen. Hallelujah. Our destiny is by body change. Ako tayo mag-body change kasi nangantangan tayo ng mga bagay na meron tayo sa buhay natin. Ang destiny natin is to rapture. Amen? Paano mo tayo mara-rapture kung hindi tayo nagmamature? Amen? Ang destiny natin is to receive the promise. Paano naman natin ang promise? Hallelujah, hindi naman tayo nagmumok. Nag-stay lang tayo, nagpaikot-ikot lang tayo. Amen? I've never seen and read. Hallelujah. Sa Biblia. Amen. Kadalasan, ang ginagawa, sabi ni Apostle Pablo, ito ang sabi niya, listen to this, Philippians chapter 3, verse 13 hanggang 14. Brethren, I could not count not myself to have apprehend, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Kalimutan natin ang mga bagay na nasa likuran. Paglingon ka ng lingon, amen? Silip ka na silip sa ginagawa ng brothers mo. Ako nagtutumay lang ako sa Facebook, sa PC natin. Hindi ako nagsasalita, pero nakikita ko. Amen. Hallelujah. Minsan nagaganap ito sa itong part ng ating buhay. Amen. Sabi ni Apostle Pablo, forgetting those things which are behind. Kalimutan mo na yung mga bagay na nasa likuran. And reaching unto those things that are before. Hallelujah. Amen. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Press on. Pag sinabing press on, hallelujah, may kailangan kang mag-move. Press toward. Amen. Toward the mark. Hindi press off, kundi press on. Did you say amen? Amen. Press on. Toward the mark. Not backward, not sideways. Hallelujah. Hindi sinabing kung anong gagawin natin paglakad ulit. Toward. Forward. Hallelujah. Amen. The mark. Uli ng ating Panginoon. Pagdating nila sa borderline, sa Canis Bernea, nagsugo sila ng ilang spice. Dalawa. 12. 12 spice. Amen. Itong 12 spice na ito, they are brethren. Magkakapatid ito. Hallelujah. Pero pagbalik nila, yung 10, abay negative ang comment. Majority. And you see, they are brothers. Hallelujah. Pero bakit hindi sila nagkakaisa ng comment? Hindi sila pare-parehas ang nakikita. Amen? Yung 10 negative ang nakita, yung 2 nakita ay positive. Yeah. Sabi ng 2,
But they are brothers. Amen. They are brothers. Hallelujah. Forget about those brothers. Hallelujah. Who holds you back. Amen. Iwanan nyo, talikuran nyo yung mga kapatid nyo na inihila kayo, pinipigil kayo para kayo bumalik. Amen. Amen. Marahil hindi yun ang possession para sa kanila. Baka hindi yun ang pangako para sa kanila kasi meron siguro silang pangako para sa kanila. Pero tayo, naniniwala ko, hindi yun ang pangako. Yes, Lord. May naitakdang mas magandang lugar ang Panginoon. Huwag kayong manatili, hallelujah, sa wilderness, sa dry land, hallelujah, sa walang lilim, hallelujah, sa walang linog kung saan nandun ang Diyos. Sabi ng Biblia sa Book of Genesis, every cool of the day, nandun ang ating Panginoon, nakikipag-usap sa kanila. Amen. Praise the Lord. Sa dry land wherein walang tubig na bukal. Mm. Can you say amen? Amen. At talagang madadry ka pag nandun ka sa dry land. Hallelujah. Pero hallelujah, dahil sila magkakapatid, amen, magkakaiba sila ng nakita, pero hindi yung naging hadlang, salamat sa ating Panginoon. Yun ang good news. Hindi ito naging hadlang sa bayan ng Israel para mag-move on sila. Amen. Sampu man yung negative comments. Hallelujah. Amen. Pero hindi ito naging hadlang para mapigilan sila pumasok sa promised land. Amen. Amen. Sino ba kumuha ng golden calf? Si Aaron. Mm. Si Aaron, kapatid ni Moses. Amen. Kapatid ni Moses. Kumuha ng golden calves para sambahin. Ang idols. Amen. Nandun din si Miriam. Kapatid din ni Moses. Amen. Humawak ng tampurin at nagsayaw. Pinapuli ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi nila inisip ang mga bagay na ito. Although they are brothers, alam nila na hindi dapat maging hadlang ito para tayo ay makapasok sa lupang pangako. Amen. Sa 12 tribo ng bayan ng Israel, 2.5 tribes dito ay naiiwan sa borderlines. Mm. Ang tribo ni Gad, Sure. ni Dan, at ang half tribe ni Manasseh ay naiiwan sa borderland. Hindi sila tumawid sa ilog ng Jordan para makapasok sila sa promised land. But they are brothers, you say amen. Amen. Pero salamat sa Panginoon, itong good news, yung 9.5 tribes hindi napigilan pumasok sa lupang pangako. Amen. Amen. Hallelujah. Moving on to the brothers that holds you back. Iwan na sila kung ayaw nilang pumasok, huwag silang pumasok. Amen. Ang mahalaga, pagpapatuloy kayo, sabi ni Pastor Pablo, press on to the mark of the high calling of Christ. Amen. Kasi meron tayong pinakamataas na katawagan at yun ang dapat nating puntahan. Hallelujah. Amen. Kung tayo pinatawag sa mataas na katawagan ito, huwag tayong pamipigil. Hallelujah. Huwag tayong pipigil. Mag-move tayo. Pumasok tayo sa pangako ng ating Panginoon. Moving on, brothers. Moving on. Amen. Amen. Something maliit na bagay na hindi ba kakaintindihan. Let's move on. Amen. Move natin ang ating sarili. Amen. Manalangin tayo sa ating Panginoon na tayo papasukin niya. Hayaan niya tayo pag magpaikot-ikot doon sa ating buhay na kinagisnan. Mm. Sa ating daily lives. Sa ating buhay Kristiyano. Dati natin ginagawa ng matagal na panahon na hindi na bumukod. Amen. Hallelujah. Nasapat na lang tayo na mag-church lang and then okay na. Amen. Makapag-open na natin din, okay na. Let's move on. Let us press on to the mark of the high calling in Christ. Ano ba yung high calling ng ating Panginoon? Ang maging nobya tayo natin. Amen. Right? Then to be a wife of the Lord Jesus Christ. Yun ang ating mark. Yun ang tatak natin. Tayo natin tumayo.